of heaven is like a treasure in the hidden Welcome back sa field. ating channel mga ka-TH. Meron tayong natanggap ngayon na magandang video rin at ating i-analyze mamaya. At bago tayo mag-umpisa niyan, sa mga bago pa lamang sa aking channel na kabisita ngayon, huwag kalimutan i-subscribe ito para palagi kayong updated. At sa aking mga avid followers, of course, shout out muna. Alright, shout out tayo kina Cirilo Jaum, kay Glenn Mario, Tricky, Dicky, shout out din kay Hyacinto Fimia, Dennis Mordino, Danny Flores, Rogelio Cortez, Intensity, Tomasito Kaasi, Peps Gilmar, Brenda Giango, shout out din kay Glory May Largado, kay Rosalinda Ganato, John Michael Samurai, kay Liz Giliayo, Gwen Hana Lumaino, Lito Taborada, user GB5, Ben Siliute, user WP5, Madan Canonigo, Roy D. Ianok, kay Dongkas Family, user BG5 LW, at sa mga hindi nabanggit na pangalan, shout out sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy mga ka-TH. Okay, at narito ang video ni ka-TH in full length. Okay, at natin muna ito panoorin bago natin umpisahan ang pag-analyze ng video ito. Ulo. Kung anong klaseng ulo. Yan. Ito yung mata niya. Dito sa may tabing bahay nila ni nanay. Papunta, nakatingin. Doon. Tapos ito. Doon naman, nakasight sa doon sa lugar na yun doon sa likod. Tabi ng pangpang. Ito. Yan. Yung matang ito. Tapos yung ilong niya, sabi ni tatay, meron doon sa ilog. Kaya mamaya. Tapos ito sir, may guhit siya na. Ito. Yan. Isa. Dalawa. Pero yung bato na to sir, hindi pa nagagalaw ng tatay. Dati na daw to dito. Yan. Dalawang ano siya. Dalawang guhit, ibig sabihin 2. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin yan. Basta may dalawang parang ano siya, guhit. Tapos pupunta natin doon yung nakuha ni tatay na ito, yung batong ito. Yan. Batong ito. Puti. Tapos ano talaga, ginawa talaga ito ng marker. Ganda. Yan. Ito. Diba? Ang ganda. Pupunta natin dun sa site ko. Hindi na natin i-cut kasi malapit lang naman. Tuloy-tuloy na to. Tapos dito na ko ni tata yung sinasabi ko kaninang batong puti, 3 sa side na ito. Yan, ito yung bato. Kung napapansin nyo yung bato, para din siyang may mukha, may maisa lang kasi may mukha siya, pero nakatabingi naman, nakatabingi. Tapos itong ibabaw niya parang bulaklak. Tapos may bilog sa tabi. Tapos ito may naka-engrave pa na parang kuweba na maliit. Tapos ito yan, ito ay naka-engrave din na. Tapos patag, tapyas. Tapos yung bato, naputi na kong tatay doon papunta. Yung isa doon sa may ilog. Tapos yung nakuha namin ditong malaking bato na hindi ko na alam kung saan nakaharap, doon daw. Punta doon. Ito siya. Ito siya sir. Yan. Pero sa locator, nalulukit ito. Ang pinagtataka ko lang, yung bato na to is parang buhay na buhay. Tapos
sa locator. Hinihigop niya yung locator. Hindi ko alam kung anong meron sa bato na to. Yan. Tapos dito meron akong site dito na tinisting. Kasi nakita ko to, yung bato niya is letter C. Letter C. 1, 2, 3, 4. Tapos yung pang-apat niya is meron na namang guhit. Ayan sir, oh. 1, 2, tapos padiretso sa baba. Yan. Hindi ko alam kung ito is, ewan ko, basta ito meron pa dito. Tinuturo naman niya dun sa baba. Meron dito, nakaganon. Yan. Basta letter C yung bato na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos yung bato na ito ay ito, kuhanin natin. Yan. I-forma natin to kasi ang pagkakaalam ko heart siya. Oh. Heart. Yan. Pero pag binaliktad naman natin, babaliktad rin natin. Yan. Dito. Patayo natin siya. Halata mo siya na parang sign siya doon. Parang ulo din. Oh. So, makikita mo sir, may mukha talaga siya. Oh. Yan. May mata. Mata, 2, ilong, bibig dito. Yung bibig niya ito. Tapos yung ilong niya, mukha talaga. Walang ano, kaso nakataob yan dyan sa pinaghukayan ko dito. Yan, hinukay ko, tinisting ko dito. Dito ko siya nakuha sa may gilid. Tapos yung katabi niya, may nakuha ako na parang espada, pero bato din siya na walang puluhan. Dito sa side na to, nandito yung heart, sa harap ng heart may bato na parang espada dito. Kaya hinukay ko ito dahil sa nakita ko yung mga bato itong letter C. Tapos yung sign niya may nakalak na itong bato na parang heart dito. Kahukayin ko. Baka sir matulungan mo ako. Kasi yung una kong sinedsign na sa school, hindi pa namin mahukay kasi may pasukan. Yung una kong sinend sa'yo. Tapos ito sir, yung batong puting ito, may bato pang puti. Ito nabasag lang to kasi pinagulong ni tatay. Yan. Yan, dito yan. Ito sir, para siyang, hindi ko alam kung ano klaseng bato. Mahaba, puti. Kagaya din dun sa dalawang unang ko na sign. Doon yun sa gitna, kinuha ni tatay na nakabaon tong. Ito nakabaon yung kalahati, ito nakalabas. Ito yung pinakaulo niya nakalabas. Yan. Sana sir, matulungan mo sir. Yan. Yan lang sir. Ito sir ang nakuha ko dun sa hinukayan ko. Espada talaga siya. Walang puluhan. Tapos parang may buntot. Ari. Ayan sir. Para talaga siyang espada. Hindi, tingnan mo. Itak talaga yan. Okay mga katiyats, umpisahan natin dito sa bato na ito. Meron siyang sinabi na parang mukha. Okay, merong mga ano rito, itong mga engraved markings. Itong isa dito ay itong isa ay arrow ito. Ayan, at sa ibabaw nito ay mayroong bato na flat. Kaya magandang marker ito mga katiyats. Tingnan natin sa isang picture.
Ayan, ito yan. Ito yung bato na flat at parang pointed siya na nakaturo sa unahan. At meron siyang pinatungan na square na bato na maliit. Ayan, so sabi ni Katiets ay hindi raw ito nagalaw ng kanyang ama. So pwedeng yan ay naiwan ng mga marker ng hapon. Lalo na ito, triangle. And then may linya dito na gaganyan. Ito ay arrow. Pointer yan sa baba. Kasi ito'y napakalapad na malinis ang pagkagawa ng pag-flat, pagtapya sa ibabaw ng bato. Kung tingnan natin ang ibang mga bato diyan ay walang katulad ito. Kaya pwedeng talagang ginawa yan as a marker. Siguro mayroong mga maninipis na marka diyan sa ibabaw, mga micro markings. Merong ganyan na parang pako lang yung ginawa na maliliit na linya na symbol for treasures. Kaya para sa akin, ang unang gawin ko diyan ay narito kasi yung visible marking. Yan lang ang related to treasure sign. Naturo siya pababa, kaya pwedeng sa baba ng bato na ito. Katiets, kasi merong kwadradong bato dyan na pinatungan ito. Kaya pwede dito ka mag-umpisa. Number 1, prospect yan. At yung parang mata dito, at merong isang linya dito, ay pwedeng yan ay ayan, pwedeng ganyan yan na sign. Ayan, kapag ganyan, ang direksyon yan ay papunta rito. Kaya yan, oh, papunta din siya dyan. Kaya pwedeng dyan yan under this flat rock. Itong magandang marker dyan. Ngayon, pangalawang paghanap dyan ay kung saan nakaturo itong matulis. Kaya hanapin natin kung saan niya nakaturo. Ito. Ayan, kitang-kita na dyan yung ano, yung maliit na square na bato na sinabi ko to. Pinatungan, parang matulis din. Ganyan. Ito ay flat na flat, parang simento, pero bato yan. At matulis, kaya doon siya nakapunterya. Kaya tingnan nyo ang unahan nito kung anong meron. Sa layo na 9 to 15 meters, search nyo ang unahan dyan. At palagay ko yung tinuturo nito ay yung mga puno. Ito. Kung ito'y century bully tree or buri, okay, pwedeng nasa buri tree. Kung dito nakaturo yung matulis na flat na bato, yan, so pwedeng dito sa harapan ng mga ito, kasi dalawa yan. Pwede diyan maghukay, dumistansya lang ng 3 meters galing sa mga puno. Okay, sa harapan ng dalawang puno at lakihan lamang ang paghukay, mga katiets. Ito naman yung bato na tinapyas dito. Ayan, nagaganyan, tinanggal tong parte dito. At parang hawakan na siya, parang doorknob. Parang yung sa doorknob ng kotse. Okay, so tingnan lang kung naka-slant yan. Halimbawa, kung paganyan yan ang linya pababa, so pwedeng dito na portion. Okay, sa layo niya, sa layo na 3 to 5 meters. Pero kung naka-straight lang yan, ganyan, level, so ibig sabihin dalawa ang puntahan yan. Pwedeng kaliwa, ay pwedeng kanan. Ngayon, sabi nyo ay merong bilog yata dito sa itaas. So kung ganyan na
ganyan na sign na may bilog sa itaas, merong linya sa baba niya, treasure in front pa rin yan. So pwedeng dito sa front ng bato na yan. So yan ang ating pangatlo na prospect or test dig. Okay, patuloy tayo. Dito naman sa sinasabi niyong mukha, may ilong, may mata, at meron pang bibig ito. At sabi niyo nakataob yan. Ngayon kung ganyan yan, nakataob, ang mukha ay narito sa ilalim niya, ito yung lupa, ibig sabihin nakatingin yung dalawang mata niya, yung dalawang mata sa baba niya, sa ilalim ng lupa. Kaya treasure under. So hukayin niyo ito, test dig ng 2 meters lamang na test dig dyan sa nakataob na mukha na yan. So palagay ko yung meron naman kayong hinukay doon, baka yun na yun. So kung meron kayong nakitang magandang mga signs sa hinukay nyo, ipagpatuloy nyo hanggang 7 meters. Yan lang aking i-recommend. Kaya ako hindi pa ako nakakuha ng mga big deposit kasi hindi na ako nagpapahukay ng malalim. Hanggang 7 lang. Okay na yan. Okay, kasi kung ibigay talaga yan ng Panginoon, ng tagabantay, ng may-ari niyan, kung ibibigay talaga, kahit 2 meters matagpuan na natin yan. At huwag na nating pilitin kung ayaw talaga ibigay. Okay, pero alam natin na ang mga big deposit ay malalim talaga. Pero sabi ko nga, kung ibigay yan ng ating Panginoon, kahit sa 1 meter lang ay meron na yan, mga ka-TH. So wag masyadong maging sakim at greedy about treasures. Okay, relax lang. Bibigay din yan ng ating Panginoon. Ito naman, sabi nyo, ay purmang espada talaga. Parang dulo ng espada yan. So, definitely, at sigurado, na itong dulo niyan ay pointer. Ngayon, kung sa inyong tunnel, kung anong posisyon niyan, example, ito yung lupa, at kung yan ay nakalagay lang dito sa lupa, nakalatag lang ng ganyan, hanapin nyo ang dulo. Okay, at kung halimbawa ito yung matulis na parte, sundan nyo lang, mag-drifting kayo kaliwa, or kung kanan man yan, kanan, drifting. Pointer ito ang kanyang tulis. At kung ang posisyon niya naman ay nakaturo pa itaas, so yan, naguluhan na tayo dyan kasi itaas ang tinuturo. Wala namang lupa sa itaas, hangin lang. Kaya kung ganyan, reverse yan, pababa pa rin ang paghukay. Continue down kung saan nyo yan nakuha. Ngayon kung talagang nakatusok yan, nakatusok siya na ang tulis ay nagturo pababa, mas lalong maganda ito. Kung ganyan ang nangyari, maganda ito. So patuloy sa baba pa rin. Okay, at napansin ko kanina habang naglalakad kayo ay merong itong man-made object. Ano kaya ito? Ito man ay box or yan ba ay konkreto? At kung yan ay semento or konkreto at matagal na panahon dyan, ay pwedeng muhon yan. So ang mga muhon ay nagsasabi talaga yan na treasure under. So kung ganyan na muhon yan na nakabaon, mahaba siya, ay pwedeng nasa baba pa niya ang item. Kaya marker talaga yung mga muhon na ganyan. Kung yan man ay semento, kasi malabo, hindi natin maklaro. Okay, so dito lang nagtapos ang ating analysis mga ka-TH. Ako'y magpaalam na. Sana i-guide kayo ng ating Panginoon katulad ng sinabi sa Isaiah na ibibigay niya ang mga nakatagong kayamanan sa madilim na mga yungib. Okay, so until my next video, paalam at ingat kayong lahat dyan.